Macy, pakita mo na kung paano ulit tayo mag-harvest niyan. Yan na. Ano tayo? Kaya mo na ay screenshot Phil para sa ano? Thumbnail po. Macy. Screenshot. Hi, this is Farming with Tyron and Karen. Hi, good morning. This is Farming with Tyron and Karen. So, kasama ko si Phil. Siya yung namumuno dito sa farm. And si Macy Bell. So, our episode for today is our labuyo. Yung first tanim natin dito sa farm field, 25,000 trees. Nagkasakit, anthracnose, hindi natin alam. Hindi pwede pa palala yung i-dry. Okay? So, second, 7,000 trees. At 700 pesos, nakawala. Hindi na asikaso yung kambing na kain nila. Like what yung dapat na farmers, Macy, dapat ang mentality ng farmers, walang susuko, hindi tayo susuko. So, nakilala tayo yung farm natin bilang isa sa ano ng siling labuyo. Now we still have it. Okay? So, our episode for today is we're gonna harvest this. So, this one, we're gonna use also dun sa ating paggawa ng Sukaracha. sukaracha, ang sukang mapapakuracha ka. Okay? So, ang harvester natin for today, si Macy Bell. So, siya yung kasama palagi ni Karen. Wala ngayon si Karen, so kasama namin siya. Kasama ko siya ngayon. So, Macy, marunong ka na bang mag-harvest ng ano? Nag-harvest na po kami ni Ate Lorena nung nakaraan din. Okay? O, sige. So, pakita mo nga sa amin. Punta tayo dito sa puno. Papaano mag-harvest ng labuyo. Okay? Dito, may isang puno dito. Maganda. Okay? So, this is also, inabutan ho to ng bagyo. Opo, yan din po yung mga tira po. Nadali din ng ipo-ipo. But because of our miracle fertilizer, nakasurvive yung mga 350 or 400 na puno dito sa atin. Ang daming bunga. Okay? So, hindi mo na ginamitan ng gunting ni Macy, pero ayun, ulog. So, ang nangyayari dyan, halimbawa, in-harvest mo yan. Pagka-harvest mo yan, pagputol mo, magkakaroon niya ng dodoble yan. So, the more you harvest, the more. Alam mo ba, Macy, ang siling labuyo, nakita ba tupak yung mga labuyo? Okay? So, ang siling labuyo, bawat isa kasi nabubuhay yan ng between 7 to 9 months. Depende tumagal, pero liliit yung bunga. Pero yan, bawat isang puno niyan, kaya niyan makaproduce ng 2 kilo sa buong buhay niya. So, for example, meron tayong magandang maga sa'yo. Magandang nanghali. Okay. Okay? So, yan. Between mga healthy yan, ibig sabihin, pag hindi ka magaling mag-alaga, 6 months pa lang, mamamatay na yan. Pag magaling ka mag-alaga, 9 months, 1 year, 2. Kasi, tandaan natin na ito, ang tawag dito kasi is solanaceous, no? Family. So, kasama niyan, Macy, is sili, talong, kamatis. So ito, sa pagkakaalam ng marami, ito ay gulay. Hindi ito gulay, ito ay fruit. No? So ito, 2 kilos
sa buong buhay niya. Ngayon, papaano, ang question is, paano natin patatagalin yung bunga natin? Number 1, kailangan binubuhaghag natin yung lupa. Para yung ugat, pag naglagay tayo ng organic fertilizer natin, masisipsip. Tapos, ang paglagay ng fertilizer should be dito. Gusto mong itanong kung bakit? Okay. Tandaan mo, ang itsura ng puno, pag ganyan kalaki, yung ugat niyan, ganun din kalaki. So, pag nilagyan mo dito ng fertilizer yan, nagpa-flush down lang yan. Pero lang, kung pupunta dito. So, dapat yan, nandito yung fertilization yan. Nandyan. Dapat dyan ka naglalagay ng fertilizer. Kasi yung ugat, yung dulo ng ugat, parang bibigyan ng halaman. So, yung ugat parang bibigyan ng halaman. Pagdating mo doon mo siya pakakainin. Doon mo siya ng fertilizer, ng tubig. No? Tapos, bukod sa fertilization, number 2 na gagawin natin yan. For example, nag-pruning or nag-ano tayo. So, ito, tulad nito, ngayon, nagsisimula na yung sakit niyan. Yan. Ibig sabihin nito, Macy, there's a problem. Dahil hindi iba yung dahon niya, di ba? So number 1, suspected dito is meron tong fungus na nakakapit. Tingnan natin. So yan, tingnan nyo, natutuyo na. Meron pang bunga pero natutuyo na siya. Okay? So, that's a sign na nagkaroon niya ng fungus. Yan din. Okay? So ngayon, ang tanong, may pag-asa pa ba itong halaman na to? Ano sa tingin mo, Macy? Meron. So, ang paggamot dyan ngayon, lalagyan natin ng fungicide dyan. So, anong mga fungicide na pwede natin gamitin? So, meron tayong puno ng Acapulco. Baking soda, imimix natin yun. Lalagyan natin ngayon yun ng sabon. Lalagyan natin ngayon ng mantika. Okay. So, ano sa tingin mo ang rason bakit lalagyan natin ng sabon? Number 1. Para maligo. Hindi, joke lang. So, ang sabon, ginagamit yan. Kasi pag nilagyan mo ng mantika, ang mantika naman, ginagamit niya kasi sticker. Pag umulan, pag nagdilig ka, naglagay ka ng tubig at baking soda, pag naglagay ka dyan, mawawash out lang. Pero kung merong mantika, didikit yan. So, yun ang tawag dyan, sticker. Hindi yan yung mga nabibiling sticker sa yung dinidikit sa mga kung saan. Ito, ibang sticker. So, sticker to na para dumikit yung mga in-spray natin. So, syempre, ang pantanggal ng pampatay ng fungus. Ano yan? Yung amag, yung mga is yung baking soda. Tsaka yung Acapulco. Yung puno. So, happen na meron tayo dito. Yung mantika sa sticker, ang sabon is called emulsifier. Ibig sabihin ng emulsifier, pag yan magkakahalo, di ba, aangat ang dyan, bababa yung mantika. Aangat yung mga iba. No? Pag nilagyan mo na sabon yan, if sinake mo yan, emulsifier, ibig sabihin, yan ang magpapakapit sa lahat. Okay? Sa paggawa naman ng mga suka, ng hot sauce, ginagamitan niya ng mustard. Okay? Yung mustard, yan naman yung para hindi nakahiwalay. You know? So yan. Meron ka pa ba mga tanong tungkol sa mga sili? Okay. So, kung wala kang tanong, ako naman magkukwento pa ulit sa iyo. Ang Scoville Heat Unit, ang ibig sabihin ng Scoville Heat Unit is yan ang dyan sinusukat, measurement of kung gaano kaanghang. Kasi hindi naman sinabing kakain ka nito, ay ang anghang. Kakain ka ng habanero, ay ang anghang. And then kakain ka ng Carolina Reaper, ay sobrang anghang. Because yan, nung nagsimula pa lang, nung sinusukat na nila yung sili. So kakain dati ang pagsukat kasi, ang pagsukat ng sili, kakainin nila, may measure nila kung gaano kaanghang. Kaya lang, habang nasasanay ka kumakain ng sili
nawawala yan. Parang mga tiga Bicol, yung wala yan. Parang ginagawa lang nilang mani yan, yung labuyo. So ngayon, ang manina nila ngayon is yung habanero at saka yung Carolina Reaper. So syempre, kumuha sila ngayon ng tamang measurement na naimbento ni Scoville. Kaya naging Scoville Heat Unit para siya ang magme-measure, yung machine na yun ang magme-measure kung ganong kaanghang yung sili consistency. Ang sili natin, labuyo, actually Taiwan ito, siling Taiwan, they call it siling Taiwan. Ang siling native natin yung maliliit, no? Ang sili na ito is between 70,000 to 90,000 Scoville Heat Unit. Okay? So, ang habanero is between 200 to 300,000 Scoville Heat Unit. Yung Carolina Reaper is between 1.5 to 2.1 to 2.2 Scoville Heat Unit. So, ganun siyang kaanghang. Meron na tayong mga bago dyan. Ang bell pepper, 0. Ang jalapeno, I think it's 600 or kailangan nating na hindi ko na masyado matandaan. Pero bukod dito tupak siguro mas maganda dito ka para nakikita yung ating plantation. Okay? So, ang mga tanim natin ngayon, Phil, Meron po tayong mga kamote. Hindi, yung sa mga sili. Sili po. Sa mga sili po, meron tayong Taiwan or labuyo. And then, meron po tayong Red Carolina Reaper tsaka Yellow Carolina Reaper. Tapos, Yellow Habanero and Red Habanero. Tapos, tsaka po yung Aji Charapita. Jalapeno. Jalapeno po. Bell pepper. Opo, meron na rin. So, 8. Meron na tayong 8. Ang goal natin, actually yung primotali hindi natin na-propagate eh. Meron din akong gusto yung mga peach, So, just for variety, Phil, pa isa-isa, 2 puno, maglagay tayo nun. It's very nice to have so many super hot peppers. We don't know kung ano yun, pero ang pinaka-mark sa market ho is habanero, jalapeno, and young Carolina Reaper. And we're so happy that we produce very high quality. Ngayon, ito pang suka namin, pero pag sumusobra, binibenta ho namin. So, Macy, pakita mo na kung paano ulit tayo mag-harvest niyan. Yan na. Ano tayo? Kaya mo na screenshot, Phil, para sa Thumbnail po. Macy. Screenshot. Pero ang plano natin this year, mas magtanim pa rin tayo kahit mga 1,000 square meter. No? May hanap natin ng area. Yan dati, lahat yan puro sili yan. Hanggang dun sa Tupac A. Ito yung plot namin. This is Tyrone A. Yeah. Tyrone A. Karen A. Kasama to sa Tyrone A. Opo, extension po. And then this is Phil A. Ibig sabihin Phil area. And that is, ano yun? Rani. Rani A. Tupac A. Ano pa? Nandun pa yung iba. Saan pa? Ngayon, kasama pala sa pagpapangalan ulit natin, no? Okay. So, like what I said, as a farmer, dire-diretso lang tayo, Phil. Because hindi natin kailangan. So, another thing pala, no? Kailangan ito sa susunod na season, papalitan ho namin yan. Anong plano mong ipalit dyan, Phil? Pwede natin palitan niya ng sitaw, pwede palitan niya ng kamote, kung pwede. So, kailangan niya nire-rotate siya. Kailangan siya nire-rotate. Sipag naman ng harvester natin, oh. Dami na, Macy. Dami. So, kung mapapansin nyo, dito, meron din kaming dito, yung
Ano pa siya? Citronella po. Citronella. And then we also have Tanglad. lemongrass. Ito ay something that we will propagate. Hindi muna tayo magbebenta, propagate tayo, Phil. That's your assignment. Opo. So, doon naman nandoon yung 150 na coconut na gagawin din naming kamote. I-extend namin yan dito para maging buko. So, we will partner, hopefully, mapili ulit tayo ng Philippine Coconut Authority para maging partner sa program ng bansa natin, ni President ni BBM, na gusto niya na maraming coconut. So, we will be part of it. So, maglilinis tayo ng 1 hektare dyan sa taas and lalagyan din natin, while preserving all the trees. No? Marami po kaming puno dito. Nara, yung mangyum, palakata. Yung palakata po, ipamimigay natin yung mga seedlings. Marami po kami. Kasi napapansin nyo, sobrang init na. Opo. So, ang isang project po na gagawin namin sa Grace Forest Farm, nagpaparami po kami ng seedlings ng palakata. Kasi ang palakata mabilis yan lumaki. Mabilis lumaki, tapos very nice aesthetic. At saka yan, parang very mystic. Tinitigilan ng firefly yan. At saka dito, dyan tumitira yung falcon na dito sa amin. Yan yung palakata. Palakata. So aside from that, dito sa mga tabi, lalagyan din namin ng palakata. At siguro kung makakakuha rin tayo ng mangyum, yung hardwood. Mangyum kasi is hardwood. So, So, ayun yung mother mangyum. Makita niyo palakata. Ito yung nara namin. Marami din tayong nara eh. Tapos nandun yung mangyum. So, anong nangyayari dyan sa mangyum? Yung bulaklak niya lumilipad dun sa lagayan natin na citronella at saka sa natin nalalagay ang gansa. So, in the process, dumadami yung puno niya. So, ito, yung mga nara dito, mga galing na sa ipot ng ibon. So, that is yung the mystery. The mystery of pagpapadami sa nature. Now, siguro marami na naiinitan sa inyo. It's time to plant trees. Please, if you need seedlings ng palakata, bibigay po namin yan for free. Kung meron kayong property na maganda na itsura, tapos makakatulong pa tayo sa environment. We are all for caring for the environment. We only use maybe 5%, 10% chemicals, which is acceptable in organic farming. Okay. But we're not registered organic farmers, but we are natural farmers and we advocate. We go more than that, above that. Hindi ho kami para makabenta ng mas mahal. No? Sa amin, we propagate. So, going back do sa topic natin. Nalin. So, andito yung sili natin. So, ano masasabi mo sa sili natin, Phil? Ayun, sir. Hindi na po natin kailangan na bumili ng sili para sa product po natin na sukaratsa. Kukuha na lang po tayo dito. Pwede pa tayo magbenta sa mga lumihan. Opo. Yun po yung ginagawa namin sa yung way po kasi dito papunta sa Grace Forest Farm, maraming lumihan po. Doon po namin binebenta yung mga labuyo po namin. Okay, so looking good, Phil. And thank you for yung leadership mo dito together with Wawi. Thank you din po. So, Macy, halika, paalam na tayo. So, nag-enjoy ka ba sa pagpipitas? Pakita mo naman yung mga napitas mo. Oh. Okay? So, tuturuan pa namin siya para lalong bumilis at gumaling sa pag-ano. Okay? So, Phil, any message for the farmers, for our subscribers? Ayun po, lagi po namin sinasabi na lagi po kami nagpapasalamat sa mga sumusuporta po sa Grace Forest Farm, sa Farming with Tyrone and Karen. Ayun po, salamat po. Okay. So, if you need lettuce, high quality, Italian restaurant quality, if you want Carolina Reaper, if you want yellow habanero, if you want sweet potato, Japanese,
And for export quality, we have for calamansi. Very soon, our lemongrass will be available. Pinaparami pa lang namin din. And then, ang coming natin is yung arugula. And then, yung Japanese cucumber natin. And then, the heirloom tomato. Order lang po kayo dito sa number na to. Kokontakin niyo po si Phil. Okay. Dito yung number. Okay? So, hindi. Basahin ko na rin yung number ni Phil. Para just in case, baka mamaya makaliputan ni Phil eh. Ang pangalan po niya sa akin is Phil Gcash. Hindi ibig sabihin mahilig siya sa Gcash. Pero pwede po kayo mag-send ah. 0955-277-9986. Yan po yung number ni Phil. Okay? So si Macy, pagka umano na, pwede na rin siya maging marketing assistant. Tagal, di ba? Siya yung maghahanap ng buyers, mag-aano ng ano natin dito. Because Macy loves farming na. She loves farming. And I hope many more kids, we can inspire more kids, yung mga Gen Z, millennial, that we can inspire more farmers because ang importante dito is yung food security ng ating bansa. No? That's number one. And then we should all be responsible farmers. Huwag tayong gumamit na sobrang daming chemicals. Huwag tayong, kailangan earth-friendly tayo. Just like what we're doing here. Again, so thank you very much everyone. We hope that you enjoyed this episode. Very simple, Siling Labuyo of Grace Forest Farm. Always remember, farmers are heroes. We love you all. Yes. Okay na, Ate? Okay na?